Kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw. Yan. Bigyan po natin ng medyo diin kung ano talaga ang nilalaman na mensahe ng aming sayaw. Yan. Sa unang portion po ng video na 2 minutes, kasama po yun talaga sa presentation kasi not more than 11 minutes daw ayon sa batas ng Patimpalak. Okay, sumunod po. Ang aming pong choreographer doon ay si Paul. Pero siya po ang choreographer din ng grupong Fire Illusion doon sa lugar ng Nagtinig. Puro po kami magkakasama sa lugar ng Nagtinig. At ang kababaihan na sinasabi namin doon na KKPI, kaagapay ang kababaihan para sa pagbabago Inc. Yan po ay binubuo ng mismong buong Pladway B. Okay, so nagkaisa po kami ng dahil sa proyekto ng ating mayora. Okay, yung proyekto pong yan din ang kumiliti sa akin at yan din ang naging dahilan kung bakit nabuksan ng isip ko at nabuo ko sa aking sarili na talagang para na ako sa Taytay. Talagang mananatili na muna ako sa Taytay hanggat nagkakaroon ng puwang ang pangangailangan ng serbisyo doon ng mga kasamahan namin doon sa Taytay. Okay, so ano po ang ibig sabihin ng aming presentation? Hindi ako bilang ako na isa sa mga performer, hulaan niyo kung nasaan ako doon banda. Chris, saan ako doon? Ayan, tama. Sa gitna, ako ho yung tumatayong leader nung sayaw na yon. Dahil nasa akin po, kay Katy Perry po ang impersonator na ako ni Katy Perry. So, lumalabas, dahil si Katy Perry ang pinagsisimulan ng kanta, kaya po gumagalaw yung tao, parang yung leader at saka yung taong bayan, yan po ay lumalabas na ang galaw ng taong bayan ay ayon sa inilalabas na kanta ni Katy Perry. So, ayon sa namumuno. Kaya kumikilos at gumagalaw ang mga mamamayan. Yun din po yun ang kahulugan nun. So, dun sa choreography ni Paul, nakita ko ang ganda ng laman ng kanyang kaisipan. Ang balance ng kanyang mga formation. Kasi ngayon ko lang napansin, nung ako mismo na ang nanonood, nung ako ang nasa likod, hindi ko masyado napupuna yung gusto niyang ilahad na larawan ng galaw ng tao, naghiwalay mula sa pagkakabuo, mula sa formation ng tela, tapos nagkaroon ng tao dito, 0101, na may tukoy din yan sa ating katuruan, sa banal na aklat. So, yung 101 na yan, tapos nagkaroon ng angel na pumapagaypay. Para bang ang simbolismo nun ay nagtatawag siya ng tao na halikayo at masdan ninyo itong aming gagawin yan. At nagbibigay siya ng hangin, balanse. Kaya yun nakita ko. At yun din ang simbolismo ng ating mayora. Yung fly high Taytay, di po ba? Na tumatama talaga dun sa laman ng isip ng choreographer. Wala akong connection kay Paul, hindi ko siya nakausap, hindi ko siya na-interview ng tungkol sa bakit niya ginawa yun. Wala pa kaming ganung communication dahil talagang gipit kami sa panahon ng paghahanda. Anyway, ayon dun sa aking salaysay, sabi ko, kami sa mga taga-Nagtinig, wala kaming ipong yaman. Yung aking slide presentation doon ay tungkol po talaga sa tunay na damdamin ng mga taong nagsasayaw. Wala po talaga kaming ipong yaman. Pare-pareho po kami. Kung ano po yung kinita, kulang pa po yun para sa panggastos ng pamilya sa buong 1 linggo. Kasi kung lingguhan ng karamihan po ng sweldo doon. Pero ganun pa man, wala ho kaming ipong yaman. Pero nakapalibot sa amin ang kalikasan. Kaya yung aming resources, ipinakita po namin sa video kung paano namin ginawa. Kami mismo ang nanguha. Yan, meron pa nga nahulog dun sa water lily. Si Jane po yun, bumagsak sa water lily. At dun, pinakita hanggang sa pagpapatuyo, hanggang nung natuyo, sama-sama kami, tulong-tulong na nanahi. At nung nanahi, pati ho yung aming hairdress, dun ho galing sa balat ng mais. Kasi imbis na itatapon yung mais, yung balat pinatuyo po namin talaga yun at nilagyan lang ng dekorasyon. Yung si Jane po ang artist namin dun sa mga props namin sa dekorasyon, pati po yung bulaklak. Hanggang sa yung pananahi sa tela, ini-apply po namin ang garments na kabuhayan ng Taytay. Meron po kaming kasamahang mananahi na siyang nagtahi ng mga tela na ginamit nila. Simple, pero ipinakikita ang tradisyon at kultura ng ating bansa. Kung parang magkahalong Muslim at saka yung Western country, di po ba? Yung image ng leader doon, parang Western. At saka yung isa pa, yung pinaka-leader, nakita nyo, hindi siya bumaba sa pedestal. Pero hindi siya
kahit na nasa pedestal siya sa kanyang kinaluluklukang lalagyan, larangan, hindi po niya pinabayaan yung kanyang tao dahil ang kanyang tao ay sumasayaw, gumagalaw ayon sa kanyang tugtog, ayon sa kanyang kanta. Hindi po ba? At nung panahon na medyo nagkakagulo na uli, dahil hindi naman talaga perpekto ang sa mundong ito, walang perpekto. Nung nagkakagulo na, pag hinto ng music, hinto rin yung tao. So parang humuhudyat din. Tapos pag tuloy-uli ng music, ayan, sabay-sabay na naman sila uli. So parang tumatama talaga sa tunay na kahulugan ng buhay na hindi naiiwasan sa isang namumuno na nagkakagulo ang kanyang pinamumunuan. Pero nasa kanyang hudyat pa rin kung paano maaayos ang lahat ng yon. At yun ang ipinakita na mensahe ng sayaw namin. Ang simpleng-simpleng sayaw na yon dahil yun ho ang nakita naming larawan ng aming pamahalaan ngayon. Ang babaeng namumuno sa lugar ng Taytay. Tama siya mismo. Kahalubilo namin siya sa lahat ng okasyon namin na merong pagtitipon ang mga kababaihan. Kaya sumasaludo kami sa pamunuan ng Taytay, lalo-lalo na kay Mayor Janet De Leon Mercado na siyang kaarawan noong March 11. Maligayang kaarawan, Mayor, para po sa aming munting handog sa inyo. Yun po ay galing sa puso namin. Actually ako yung stage, yung araw na magsasayaw kami, doon ko lang nakita yung stage. Ako naman, yung pag-prepare ng projector at saka yung slide presentation, talagang kanya-kanya kaming trabaho. Pero yung walang mai-contribute sa skills tungkol dun sa paggawa ng production number, nagsabi naman na talagang wala silang oras na ma-contribute. Pero ganun pa man, tulong-tulong kami ayon sa aming mga kakayahan. Kaya kung paano namin ipapakita na kami ay handa doon sa programa ni Gobernadora sa yes, na sabi nga yes, yung Inares Ecosystem, yun po ay pagpapahayag na namin sa pamamagitan ng sayaw na yon na handa po kaming makiisa sa programa ni Mayora sapagkat meron po kaming programa na tungkol din sa kalinisan ng basura. No, meron na po kami, naka-program na po 'yon dahil isa na po 'yon sa gagawin naming documentary kung paano namin gagawing zero waste ang lugar namin sa Taytay sapagkat ayon sa pakiusap ni Mayora na kung sa ni Gobernadora Inares, ni Inares, kung saan siya ipinanganak sa lugar ng Taytay, sana magsimula sa Taytay ang model city ng kalinisan. At kung saan makikita din ang gender equality dahil ang climate change talagang malawak na ngayon ang epekto sa atin. Kaya ang kalinisan ang siyang pinaka magandang pagsimulan para ang climate change, anuman na magiging pagbabago ng panahon ay handa tayo at lagi tayong nakatindig sa pagbabago ng panahon na yun. At yung gender equality, sabi nga ni Gobernadora, equal right, equal responsibility dapat. So, doon po sa aming performance na ginawa, talagang pinakita po namin doon na equal ang responsibility. Although may kanya-kanyang skills ang bawat tao. Kaya nga po doon, sa pamamagitan nung pagkakaisa, ganun ho ang naging epekto. Napakagandang performance, magkahalong iba-ibang klaseng damdamin. Sana nga kung na-interview ko talaga yung tao, na-record ko yung taong nagpahayag ng damdamin niya. Hindi niya malaman kung matutuwa siya kasi yung ganda ng image, yung projection, tapos yung audience impact, yung palakpakan ng tao dahil parang hindi nila maiwari kung paano. Pero ang mensahe po noon, ang pinakabuod ng mensahe, talaga pong ang kalikasan ang siyang dahilan kung bakit kami nagkaroon ng ganun na makulay na performance para sa birthday ni Mayor. Ang stage, yun lang po kami naghirap kasi dahil nga sa kakulangan ng pera, last minute na namin nabili yung mga materyales. Kailangan po pera yun na pambili ng materyales. Ganun pa man, talagang lahat kami halos na surpresa na ganun ang kinalabasan ng aming performance. Kaya Mayora, maligayang kaarawan po. Hanggang sa muling showdown! Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, subalit ng maluto ay iba ang kumain. Mapala din naman ang sino mang nakakain, lubos na nasyahan, walang pagod ni katiting. Tama po. Ito po ang tunay na nangyayari sa akin sapagkat marami na po akong itinanim. Subalit ang konti ko lang babaguhin, dapat kasama ko kayong kakain. Yan po, dahil po ang katuruan pong aking inilalahad sa inyo na aking ginagampanan sa balitang ito, sa news na ito, ay tumatama po talaga na kahalagahan ng pakikipag-ugnayan nating mga tao sa kalikasan. Kaya ang panahon ng Kwaresma,
tayo bilang tao na mangangalaga dapat sa mundo. Yan ho ang role natin dito sa mundong ito. Tayo ang pinakamataas na nilikha at tayo dapat ang mangangalaga sa mundo. Hindi tayo ang aalagaan ng mga hayop sa mundong ito, no? Tayo ang nasa ibabaw. Okay, so kung paano natin palalakasin yan, naidetalye ko na po yan sa unang bahagi, sa mga unang paksa natin ng buwan ng Enero at saka Pebrero. Kaya nga po, bawat himay po natin sa paksa ay may tukoy yan sa pagpapalakas ng kanilang templo, tayong tao. Kaya itong panahon ng Kwaresma, yan po ang pinaka-highlight natin. Ito ngayon yung buwan ng Kwaresma kung saan ang ating kalendaryo sa buwan ng Marso, nasa pangilan ng araw na po tayo? So, 9. 9 na, no? 7. Okay, 19 eh. 9 days na po tayo ng Kwaresma. So, ibig sabihin, for 9 days na po tayo gumaganap ng panalangin sa North, East, West, South. Kumusta naman po yung inyong pagkain ng masasarap? Bawas na po ba ng 50%? Dapat lang ha, para nakaayong kayo sa padron ng ginampanan ni Kristo. Okay. So sa puntong ito ngayon, ng 3rd Tuesday, ay ating pong pag-uusapan kung bakit mahalaga ang kahalagahan ng Kwaresma sa buhay ng tao. Yan. At saka kung ano yung 5 sangkap. Dahil nung nakaraan, pinaliwanag na natin kung ano ang kahulugan ng templo at ano ba ang ibig sabihin ng Kwaresma sa panahon ni Noah, sa panahon ni Jesus at sa darating na siglo, sa panahon ni Imiza. Yan po, nag-iiba-iba ang antas. Ibig sabihin, ready, get, set, go. So, meron hong pagkakaiba dun ng timpla, ng temperatura, no? Kaya para bang elementary, high school, college ang antas ng pag-aaral doon. Anyway, so dumako na po tayo sa kahalagahan ng Kwaresma tungkol dun sa bakit nga ba kailangan gampanan ng Kwaresma? Yan po, dahil una, tapos na po ang papel ng ina sa anak. Ibig sabihin, yung Mesiyas noong panahon na siya ay nasa poder ng kanyang sagrada pamilya, no, ng kanyang ama't ina. Okay, ikaw na ang titindig sa sarili mong paa. Ibig sabihin, sarili mo ng lakas ang iyong aasahan. Yung edad na 13 anyos. Yan, yun na yung simula, nahihiwalay ka na sa poder ng magulang mo, hindi sa literal na kahulugan ng hiwalay, kundi yun sa paninindigan, paniniwala, susubukan mo nang tumindig sa sarili mong paa. Yun. Kaya yung 0 hanggang 13 anyos, yun yung time na inihanda ka ng magulang mo kung paano yung pagtindig, tinuruan ka ng dapat, hindi dapat, do's and don't sa mga gagawin mo sa buhay mo. And then pagdating ng 13, yan na yung, kaya nga ang isang Kristo, nung siya ay 13 anyos, nawala ang istorya niya. Ibig sabihin lang nawala, yun yung kahulugan na umalis na siya sa poder ng magulang pagdating sa espiritual. Dapat, ikaw bilang anak sa 13 anyos na edad mo, matuto ka ng gumanap ng direktang panalangin mo sa itaas. Ikaw na ang hihingi ng tulong para sa pangkaligtasan mo. Okay, so yan na. Tapos na ang papel ni Madonna. Madonna kasi mother and child yung simbolismo ng mga unang nagturo. Pero Sagrada Pamilya po yung ating pinag-uusapan. Kaya ang lalabas nito, pagdating ng 13 anyos ang isang bata, magbabago ng konti ang relasyon niya sa kanyang magulang. Kailangan magiging advisor na siya, no? Lahat ng mga mararanasan niya sa labas ng bahay, ikakwento niya dapat sa magulang niya. At doon ngayon magkakaroon ng papel ang relasyon ng magulang sa anak dahil magiging advisor na ang magulang sa mga anak. So yun, labas na. And then, ano pa? Pangalawa, ang Kwaresma ay 40 days na tukoy sa ating buhay bilang tao upang makakatok tayo sa kanilang dakilang pintuan. Sa pamamagitan ng direktang panalangin, malaking porsyento ang maidadagdag sa pang-espiritual na power mo kapag nagampanan mo ito. Ibig sabihin, yung amnesty po ay sa panahon ng Kwaresma, malaking porsyento pero maikling oras ng ang kakailanganin mo para dun sa ikapo mo, yung direktang panalangin. So, lalo na kung sa panahon ng Kwaresma nga ay grupo kayong gumaganap, mas malaki ang impact nun. Kagaya ng presentation kanina, pag group activity, mas nakikita ngayon yung pagkakaisa. Yun ang bakit nga tinatag ang iglesia. Kailangan meron kang group activity, meron kang individual activity. Yun. Kaya sa group activity na yan, mas malaki ang points mo ng direktang panalangin mo. At
doon sa panahon ng Kwaresma, dahil nga ang bigay ng kalikasan ay init, doon din maipalalabas ng husto yung mga toxin sa katawan mo sa pamamagitan ng aerobics o ehersisyo na gagawin mo. Kasi katulong ang kalikasan sa pagpapapawis. Ang lahat ng kolesterol na nai-stack doon sa second layer na taba ng ating katawan ay hindi na maipapasok yon sa loob ng nerves, ugat para ilabas sa dumi o sa ihi. Kailangan po sa dadaan na po siya mismo sa pinakabalat. So mula doon sa second layer ng taba, aakyat siya doon sa laman, and then pag gumalaw-galaw ka ulit, pinagpapawis, aakyat na ulit siya sa first layer na taba hanggang sa balat na kung saan doon na yung ipinapapawis mo. Kaya ang sistema kapag pinagpapawisan ng isang tao, hindi na dapat ang pagpupunas, hindi niyo dapat hayaang matuyo ang pawis sa katawan mo. Dapat yon pag lumabas ang pawis, hayaan mo lang lumabas, and then pag pinunasan nyo, laging pababa. Kasi po ang tubo ng balahibo, no, yung pores natin ay medyo islant. Halimbawa, kagaya ito, naka-islant po ng konti, ito yung balat, no, naka-islant. Kaya pag pinunasan mo, dapat pababa, para bang pinipiga mo pang ilabas kung ano yung nasa pores ng balat natin na dumi. Kasi dumi ho, lahat ng inilalabas sa pamamagitan ng pawis, yun po ay dumi. No? So, kaya pag pinunas mo ng pababa, nililinis mo siya at pinalalabas yung naka-stack pa doon. Kaya yan. And then, bago mo ngayon siya mamasahiin pataas. Yun ho. Kaya ho, lagi kong sinasabi, downward muna bago upward. Okay, so yun ho yun. Kaya yung katawan natin, sa panahon ng Kwaresma, dun ho masarap nating isabay ang paglilinis at pagpapalabas ng mga toxin at saka yung mga cholesterol sa ating katawan dahil katulong natin ng kalikasan. At again, kaya bakit kami malakas? Dahil bagamat sa kabila ng konting tulog, wala kaming kumpletong tulog kasi 6:12 gigising. Halimbawa, 12 hanggang 1 ang dasal namin doon. Tapos 1 o'clock, saka lang pwede matulog. Pagdating ng 6, kailangan before 6 makakain na. So, halos 4 na oras lang ang pinakamahabang tulog namin. Paano kung yung oras ng trabaho mo, pagkagising mo, hindi ka na pwedeng matulog sa pagitan nun. So, yun ang sakripisyo doon. Pero, malakas ang katawan. At talagang, nandun makikita, mararamdaman mo ang talagang bindisyon nila na kapag nagampanan mo yon, hindi mo iindahin yung hagupit ng kalikasan. Kaya ngayon yung sinasabi namin na itong training namin pag panahon ng Kwaresma, talagang mahalaga para sa nalalapit na darating na climate change. No? Okay, so yan. Another, pangatlo, life begins at 40. Sa gulang na 40, babae ka man o lalaki, nagkakaroon ka ng pakiramdam na tulad ng 16 anyos. Yan. Totoo po yun. Dapat talaga, sa edad na 40, papahina na ang katawan ng tao. Pero kung nasasabayan natin yung tinatawag na fasting at saka yung pagganap ng direktang panalangin, yun ho, mararamdaman nyo ang pakiramdam ng 16 anyos. Ako ngayon nasa 50 na po ako ngayon, pero ang pakiramdam ko, nung ginawa ko yung split doon sa dance number kanina, pakiramdam ko high school uli ako, kasi last time na nag-split ako, ay high school pa lang po ako noon. Pero imagine mo ngayon at the age of 50, nagawa ko pa rin yun. Bagamat hindi na kasing lapat nung kagaya nung high school ako noon, kasi flexible pa ang katawan ko. So doon ho tumatama na kung ano yung ginagawa natin habang tayo ay bata. Yung mga skills na yon, madali palang i-revive, lalo't consistent mong ginagawa at madali talagang maibalik sa sistema mo. Kaya yon. Then, saka na natin ulit pahabain at marami pa at mas masarap pagdating ng 40 kasi ang isip mo, compared dun ikaw ay high school, kasi 16 is a high school student nun, ngayon 40, iba na. Yung karanasan mo, yung mga kaalaman mo, mas malawak na, mas malalo mong matitimbang ang gawain mo sa pamamagitan ng mga karanasan mo sa buhay. Unlike nung 16 years old ka, yun. Kaya mas masarap talaga pag 40 years old. Kaya nga, life begins at 40. Next, pang-apat. So, news. Patatatagin mo ang 4 na sulok na larangan sa mundo mong ginagalawan. Sa itaas, sa ibaba, sa kaliwa, sa kanan. Ibig sabihin, gagampanan mo na. Kumbaga sa pagtatayo ng bahay, bibigyan mo na ng tatag ang muhon sa 4 na direksyon ng buhay mo. At sa gitna, makikilala ka bilang ikaw ay ikaw na nga ito na gumaganap ayon sa kanilang utos. No? Okay. Another, 5. Pang-5. Lumayo ka at sumunod sa akin. Katulad ng mga karanasan na sinasabi ko sa inyo,
hanggat wala kang magandang karanasan, wala kang gagamiting pundasyon o kaalaman na pwede mong gamitin sa pagganap mo ng buhay mo. Kaya nga, lumayo ka na eh. Labas ka na sa puder ng magulang mo. Lumayo ka na at gamitin mo kung ano yung mga natutunan mo at magtatag ka ng sarili mong kasaysayan, ng sarili mong istruktura. Yun, lumayo ka. Pero, nandun pa rin yung connection. Sumunod ka sa akin. Kagaya ng dance number na ipinakita namin kanina, ang namumuno, hindi na siya kasama sa tao. Pero nandun siya sa likod na kasubaybay. Diba? Yung leader ng kanta. Pero siya ang nagbibigay ng indayog dun sa kanyang nasasakupan. Kaya gumagalaw ngayon yung taong kanya nasasakupan. At talagang hindi ibinaba ang level niya. Nasa itaas pa din siya. Pero hindi siya bumaba sa level niya, pero nakasubaybay siya sa kanya nasasakupan. Bumaba lang siya nung panahon na magbibigay na sila ng pugay dahil, yun na nga, pagdating sa panahon ng Kwaresma, katulad ng isang namumuno at saka pangkaraniwang nasasakupan, lahat tayo pantay-pantay pagdating sa espiritual. Yon. Kaya ganun ang ipinakita doon sa kanyang pagbaba. Kaya pinakita doon yung dalawang klase ng pamumuhay ng tao at yun din ho yun. Pagdating sa spiritual, pantay-pantay tayo. Pero pagdating sa material, kung ano yung pedestal na naabot mo sa pundasyon na ginawa mo, nandun ka. Pero kasabay noon, hindi mo pwedeng apakan ang nasasakupan mo. Hindi mo pwedeng kalimutan. Kailangan gabayan mo sila. Lalo't ikaw ang tinanghal na kanilang pinuno. Okay? So yun, 4 na sulok. Kung hindi mo mapapatatag yung 4 na sulok na yun, hindi ka tatagal na nakatayo sa pedestal, sa taas. Dahil wala kang tibay. Halimbawa, kagaya ng payong, isa lang ang paa. Hindi matatag yun. Pero kung 4 na yun, ang isang bahay, matatag. Di ba? Pag merong 4 na pundasyon. Compared dun sa isa, parang bahay ng kalapati. Okay. So, ganun. Anyway, malawak pa po ang kahulugan nun, pero mahirap po talaga i-detalye sa ganitong kaikling oras. Para yun na lang po muna, patatagagin mo ang 4 na direksyon o sulok ng larangan mong ginagalawan. At sumunod ka at lumayo sa akin. Kasabay nun ha, magkakasunod na yan. And then, number 6, sundin nyo lang ang aking salita, hindi ang aking gawa. Kasi marami sa tao ang mapanghusga sa nakikita nila sa material. Akala nila, kung mo gusgusin, walang pera. No? Karamihan sa ganun, ha? So, akala nila, kung mo tatahitahimik, parang bakla, walang alam, walang sinabi. Hindi nila alam, kapag ang tubig ay tahimik, malalim. Diba? Kapag ang lata ay maingay, walang laman. Yun. Yun ho ay mga simpleng patotoo na gamit ang kalikasan na kailangan huwag mong husgahan ang kapwa mo. Kaya nga, sabi dito, huwag mong husgahan kasi kung ano yung sinasabi niya, sundin mo lang yung kanyang sinasalita. Kasi katuruan yun eh. Pero kung ano yung ginagawa niya, mayroong siyang dahilan kung bakit niya kailangan gawin yun. Huwag mong huhusgahan siya. Dahil, kagaya si Noah. Kasi si Noah nasangkot sa 40 days, no? 40 days na ulan. Hindi siya sinunod ng mga tao dahil sa pagiging lasinggero niya at babaero. No? Kaya yon, hindi siya pinaniwalaan dahil ang sinasabi niya na salita ay galing sa itaas, na mensahe ng itaas, pasabi ng itaas, hindi siya pinaniwalaan. So yun, lahat ng taong hindi naniniwala, hindi nakaligtas doon sa malaking tubig. Pero dito sa panahon natin ngayon, yung salitang yon ay katuruan. Yun ay kung paano mo itindig ang sarili mo sa pamamagitan ng uha. Kaya kung paano mo gagawin yon, ikaw ngayon na nagtuturo, hindi ka dapat huhusgahan ng mga taong nasasakupan mo. Kasi gumaganap ka rin. Kailangan mo ring gampanan ng kaliwa, kailangan mo ring gampanan ng kanan. Kaya hindi ka pwedeng manghusga sa nagtuturo sa'yo. Ikaw na nagtuturo, hindi ka rin pwedeng manghusga sa tinuturuan mo. Pareho kayo, vice versa. Kasi ang common denominator kung bakit kayo nagkakasama, yung pinuno at saka mga tauhan, kung bakit huwag kayo maghuhusgahan sa material na gawa. Kung bakit kayo nagkakasama, dahil dun sa katuruan, dahil dun sa mensahe ng uha. Ikaw tao, ikaw sanggol, isinilang ka sa mundong ito, uha, upang hanapin ako. Yun ay salita. Kaya yun ay katuruan na dapat nating matutunan. Ang material, pagdating sa spiritual, wala po talagang kasalanan ng tao. Pagdating sa spiritual, ang tanging kasalanan lang ng tao sa dakilang espiritu, yung pangunahan mo sila sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay na ipinahiram lang sa'yo. Yun lang. Pero kung ano man yung material na gawain, hindi yan. Hindi ka nila papansinin dyan. Batas ng tao ang susupil sa'yo.
Kasi, yun na nga, ang tao ay nilikha ayon sa kanilang wangis. At lumikha tayo ng batas na alituntunin para magkaroon ng takot ang tao at magkaroon ng timbangan. Sa material ka lang magbabayad. No? Pero pagdating sa dakilang espiritu, wala doon. Ang husgan nila doon ay yung kitlin mo ang sarili mong buhay. Dahil yan ay pinahiram lang sa'yo. So, yung 5 sangkap, mamaya na natin tatalakayin kasi kasabay noon ang pundasyon ng Feng Shui Pinoy version. Pansamantala, inyo munang pakinggan at panoorin ang aming ginampanan na Kwaresma sa pamamagitan ng awiting Pangalang Ginampanan. Yes. O, di ba? Yan ho ang misyon natin. Kaya ang Kwaresma, katulad ng sinabi ng kanta, ay talagang napakahalaga sa buhay natin dahil diyan tayo magre-recharge ng ating lakas na pisikal at espiritual. Okay, nung nakaraan, di po ba, discuss tayo ng tungkol sa templo sa taong ito. Pero paano ba nalikha? Ano-ano ba ang mga sangkap na ginamit sa paglikha ng tao at lang lahat ng material dito sa mundo na ating nakikita? Pati ang mundo ha, pati yung daigdig. Okay, meron pong 5 sangkap na ginamit dito. Yan. Katulad ng tala, meron din po siyang 5 point. Nasaan ang 5 yon? Okay? Sabayan niyo ako ha. Meron sa 4, 1, 2, 3, 4. At asan yung panlima? Yung nasa gitna na common sa lahat ng ating mga nilikha. Nakikita malinaw? Okay, so yun ho, may 5, laging 5. At yung palatandaan ng kahalagahan ng 5 ay inilagay po sa ating katawan na 5 daliri bawat
portion ng kanan at kaliwang kamay. Ganon din po sa paa. At sa pangalan ng gumanap na gumamit na pangalang Jesus, 5 din po ang letra ng kanilang pangalan. Dahil yun ho ang tukoy ng kahalagahan ng 5. At sa pag-aaral natin, yung 5 whose na question, lubhang napakahalaga para sa ganap na pagkakaunawa sa paksa. Kaya ano po ba yung 5 sangkap na inilagay sa tao? Okay. Katulad again, ha? Positive, negative, positive. Asan dito ang X and Y axis? Ang X and Y axis. Pataas, X. Ang Y is pahiga. Okay. So, sa bawat bahagi ng X and Y, meron siyang positive, may negative, positive, may negative. So, ngayon, sa material, meron hong lupa. Sabay, lupa is solid. Ang tubig ay liquid. So, yung lupang yon, una is lupa, pangalawa is tubig. So, dalawang klase yan na material na nahahawakan. So, pero sa lupang yan, meron pong 3 klase kapag binistay. Meron po siyang, tama. Meron po siyang, di ba, yung bistayan na pag sa karpintero, pag sa mga construction, merong screen. So, yung bumabagsak dun sa baba, maliliit. Yung naiiwan sa screen, malalaki. Then, saan nandun yung pinakapino? Yung pinakapino ay tinatawag na gabok. Yung then alabok, bago alikabok. Tapos, lahat po sila, ang kategorya nila ay lupa. So, 3 klase kapag binistay. So, yung pinakapinong-pino ay kaagapay ng hangin. Tama, hangin. So, yung hangin na yun po ang ginamit na simula sa paglilikha ng tao. Kaya po mapapansin nyo, iba ang hilatsa, ang hipo ng balat ng tao compared dun sa puno, compared dun sa elepante, compared sa kalabaw, di po ba? Iba ang kapal at saka thickness ng kanilang balat. So, ang tao kasi ginamit sa materyales puertes, yung pinaka-fine. And then, sa tubig naman po, mahahati pa rin yan sa 2 klase. Isang pula at saka isang puti. Yung pula sumisimbolo sa dumi. And then yung puti sumisimbolo sa malinis. So, tabang at saka alat. So, tabang at saka alat, tubig yun ha. Tabang at saka alat, 2 klase yung tabang, 2 klase pa din yung alat. So, nahati pa rin sila. So, and yun ho. Kaya ang katawan natin ay may pula at saka may puting dugo. Pero may maalat at saka may matabang na tubig. Saan nyo matatagpuan yung maalat? Sa pawis, sa sipon. Pero nasaan po yung matabang? Yan. Tama. Tama. Sa luha. Bakit sabi pag umiiyak ka, maalat yun? Hindi po, kasi dumaan po siya sa balat, kaya medyo maalat. Pero pag galing po talaga doon, matabang po ang luha natin. Okay, so yon. Kaya tubig natin sa katawan, may tabang at saka may alat. And then, yun ay material. And then, init at lamig. Pangalawa at saka pangatlo at saka pang-apat. Init at lamig. So, yun yung 4. So, hindi na po ito nakikita. Ito ay hindi nakikita. Spiritual na bahagi po ito. So, kung sino yung nagbibigay ng init at lamig sa atin, yan po ang nagbigay sa kalikasan ng positive at saka negative polarity. At yun ho ang ibinibigay ng pag sumapit ang dilim at saka sumapit ang liwanag sa buhay natin sa buong maghapon. And then, yung panlima, yun ang buhay. Yung inamyendahan, yung nabuo ng isang babae at lalaki sa pamamagitan ng kanilang pagsasanib ng katawan nila, yun ho ay inaamyendahan sa pamamagitan ng espiritu, kung tawagin natin ay Anghel de la Guardia. Yan po ang 5 sangkap ng tao na pansamantalang ibibigay ko muna sa inyo. Subalit ang ganap na kaliwanagan yan ay maididiscuss po natin kapag kayo po ay dumalo sa aming pag-aaral sa aming templo. Kaya kailangan po kumunik na po kayo kung gusto nyo magkaroon ng mga bagong kaalaman na ngayon nyo lang maririnig at malalaman. Dahil hindi po kami nag-imbento nito, ito po ay galing sa kalikasan ng aming basihan. Katulad ng proyekto ng aming gobernadora sa Rizal, siya po ay uugnay sa kalikasan. At ang kalikasan na yan ay tunay ng
nandyan ang buhay. Hanggat may init at lamig, naririyan ang buhay nating mga tao, naririyan ang ating kaligtasan. Kaya pansamantala, pero sa susunod, abangan nyo po sa last Tuesday ng March, ididiscuss ko po ang tungkol kung nasaan ang Kristo sa edad na 13 hanggang 30 anyos. Pero hindi po pwedeng idetalye sapagkat sa Holy Week na pag-aaral namin sa templo, dun po namin pag-uusapan yun at bawal po ilabas sa pamamagitan ng media. Okay? So yan, abangan nyo po yan. Galaw-gaw! Yan, muli, dumako na po tayo sa pagwawakas ng ating pansamantalang pagwawakas sa isang oras na ating programa. Kaya nagpapasalamat po ako sa aking Madam Fe Nicodemus, yung station manager natin dito sa Kakampi Online. Siya po ang chairperson ng Kakampi. At maraming salamat sa pagbubukas nyo ha. Kaya ko po nakapiling ang ating mga OFW sa pamamagitan ng programang ito. Ganon din po yung aking Ultra Pure Water Purifier, ang tubig na sariwa, buhay. Dahil po sa gadget na yon, ultra pure. Hindi po niya ginagawang patayan tubig. Kailangan po lagi tayong uminom ng mga sariwang tubig para pag kumain tayo ng sariwang prutas, hindi po magiging sensitive yung ating katawan. At yung Elmo's Whitening Soap, yan po ay sabon ng artista pero fresh ang pangmasa. Kailangan po tayo ho ay artista din at kailangan magkaroon din tayo ng kutis artista. Kaya magkita-kita tayo mga kaibigan, mga kakampi, mga katindig. Hanggang sa muli. Salamat po.